King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1279. Tugma sa pagsusugal sa pagitan ng dalawang lahi. Lahat kayo ay hindi dapat maunahan ang inyong mga sarili. Mayroon lamang 10 lugar, at may isa pang paghihigpit. Ang edad ng isang tao ay hindi maaaring higit sa 200. Ang Spiritual Race Ancient God Elder ay muling binigyang diin na mayroon lamang 10 spot at nagpahayag din ng isa pang limitasyon. Ang mga salitang ito ay naging dahilan upang ang maraming mga spiritual race disipulo sa ibaba ay umiling o nagalit. Para sa mga dalubhasa sa True God, maraming siglo ang maaaring dumaan sa isang kisap mata. Marami sa rank 4 True Gods na naruroon ay matagal nang lumampas sa 200 taong gulang. Walang limitasyon sa paglilinang sa laban sa pagsusugal na ito, ngunit isang limitasyon ng edad. Hindi inaasahan ito ng karamihan sa mga tao. Masyado na akong matanda. Ang rank 7 Ancient God na nakamit ang unang pwesto, Ancient God True C, ay walang magawang tumawa. Sa lahat ng Ancient God, siya marahil ang pinakamatanda. Bagamat nagawa niyang makuha ang unang pwesto sa paligsahan para sa spiritual race, wala siyang swerte pagdating sa laban na ito sa pagsusugal. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganitong paghihigpit. Nang marinig ng Ancient God Ice Origin ang tungkol sa paghihigpit na ito, ang kanyang mga mata ay nagningning ng mas maliwanag na liwanag. Nagkataon lang na siya ay 190 taong gulang. Bukod dito, marami sa mas lumang henerasyon ng mga Sin Ancient God ay hindi katugma para sa kanya. Bilang karagdagan, batay sa kanyang nalalaman, siya lamang ang Ancient God ng spiritual race na ang edad ay hindi lalampas sa 200. Parang ang 10 tao sa kabilang panig ng laban sa sugal na ito ay matatalo ko lahat. Malamig na tumawa sa sarili ang Ancient God Ice Origin. Ang laban sa pagsusugal na ito ay magiging kanyang personal na yugto. Nakahinga ng kaunti ang mga nakababatang disipulong naruroon. Ang limitasyon ng edad na 200 taon ay agad na pinasyahan ang marami sa mga pinakamahusay na eksperto habang iniiwan ang natitira sa kanila ng isang hiwa ng pag-asa. Ngunit sa sandaling ito, ang mga ulap sa itaas ay umungol at nagsalita ang isang pagod na boses. Ang matandang ito ay nagmamasid sa paligsahan ng Pure Spirit Sacred Water ngayon at nakatukoy na ng 5 pwesto. Habang nagsasalita ang boses, isang napakalaking ilusyon ng isang matandang lalaki ang namuo sa kalangitan. Agad na napatingin ang lahat sa larawang ito. Ang isang minorya ng mga pangunahing disipulo at ang Ancient God Elders ang tanging nakakilala sa figure na ito bilang 5th Elder ng spiritual race. Ang kanyang mga salita ay agad na nagpagulo sa mga tao. Napag-alaman na ang upper echelon ng spiritual race ay inoobserbahan ang Pure Spirit Sacred Water Contest at nakapili na ng ilang kandidato. Napuno na ang 5 sa mga pwesto, 5 pwesto na lang ang natitira para sa iba pa. Ang Ancient God Ice Origin, True God Long Yuan, Zhou Fang, Zhang Yutong, Bao Yuan. Ang 5 taong ito ay maaaring direktang lumahok sa laban sa pagsusugal sa pagitan ng dalawang karera. May tumututol ba sa inyo? Ang mukha ng elder ay nagpakita ng walang hanggan na kamahalan. Hindi. Ang mga taong likas na napili ay hindi tatanggihan ang napakagandang pagkakataon. Kahit sino ay maaaring makipagkumpetensya para sa natitirang 5 pwesto. Nagpatuloy ang spiritual race 5th elder. Elder, babalik ako at maghahanda para sa laban sa pagsusugal. Pagmamalaki ng Ancient God Ice Origin. Ang kanyang mga salita ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga tao. Mukhang ang Ancient God Ice Origin ay ang nag-iisang Ancient God na wala pang 200 taong gulang. Ang pinakamalakas na tao sa laban sa sugal na ito ay malamang na siya. Siya ay tiyak na magdadala ng dakilang kaluwalhatian sa spiritual race. Hindi na itago ng mga disipulo ng spiritual race ang kanilang paghanga at inggit habang nakatingin sila sa Ancient God Ice Origin. Maaari kang pumunta. Kung mayroong anumang bagay na hindi mo naiintindihan, humingi ng patnubay mula sa isang spiritual race elder. Magiliw na sabi ng elder sa langit. Sa Ancient Gods of the spiritual race, tanging ang Ancient God Ice Origin lang ang may karapatang makilahok sa laban sa pagsusugal. Top class din ang lakas ng Ancient God Ice Origin. Malaki ang pag-asa sa kanya ng spiritual race. Si Zhao Feng at ang 3 pang napili ay umalis din kaagad. Kung tutuusin, sumasali rin sila sa laban ng sugal.
Ang kanilang mga kalaban ay ang 10 pinakamalakas na tao na maaaring ipadala ng Blazing Gold Race. May 2 buwan pa bago ang laban sa pagsusugal. Nais nilang lahat na madagdagan ng kaunti ang kanilang lakas upang maipakita nila ang isang mas mahusay na pagganap. Brother Fang. Naabutan ni Zhao Yufei si Zhao Fang para sabay silang umalis. Bagamat ang laban sa pagsusugal ay may paghihigpit sa edad, wala itong paghihigpit sa paglilinang. Ang 5 natitirang pwesto ay malamang na karamihan ay kukunin ng rank 6 True Gods. Sa kabilang banda, si Zhao Yufei ay kaka-rating lang sa antas ng rank 5 Quasi-God, kaya natural na wala siyang pag-asa na makakuha ng pwesto. Nang makaalis na ang mga taong ito, muling nagsimulang umugang sa aktibidad ang gitnang plaza. Sa pagtatapos ng paligsahan para sa Pure Spirit Sacred Water, oras na para makipaglaban para sa mga pwesto sa koponan na sasali sa laban sa pagsusugal sa pagitan ng dalawang lahi. Ang laban sa pagsusugal ay itinakda para sa 2 buwan mamaya. Kung ginugol ni Zhao Fang ang oras na ito sa Space-Time Robe Dimension, magkakaroon siya ng 5 hanggang 6 na raang araw upang linangin. Swish! Nang lumitaw siya sa Space-Time Robe, si Zhao Wang at ang Black Destruction Serpent Dragon ay parehong nasa gitna ng paglilinang. Sa ngayon, naabot na rin ni Zhao Wang ang antas ng rank 5 Quasi-God. Ipinadala ni Zhao Fang si Zhao Wang sa Ancient Dream Realm at nag-ayos ng lugar para makapasok siya. Pagkalipas ng ilang araw, may naghatid ng Pure Spirit Sacred Water mula sa spiritual race. Ito ang Pure Spirit Sacred Water. Maingat na sinuri ni Zhao Fang ang transparent glass bottle sa kanyang kamay. Isang mapusyaw na asol na likido ang dahan-daang dumaloy sa bote. Nang walang ibang salita, pumasok si Zhao Fang sa pag-iisa. Ang Pure Spirit Sacred Water ay may pinakamalaking epekto kapag kinuha pagkatapos ng isang pambihirang tagumpay, at ito ay ilang oras na mula noong siya ay naging isang ancient god. Pero bago niya ito gamitin, kailangan pa niya itong i-duplicate. Makalipas ang isang araw, natapos ang pagkopya, at nagsimulang mag-cultivate si Zhao Fang. Gulp. Pagkatapos uminom ng Pure Spirit Sacred Water, agad na naramdaman ni Zhao Fang ang isang nagyayelong likido na dumaloy sa kanyang dugo at kumalat sa kanyang katawan. Sa huli, ang malinaw na daloy ng enerhiya na ito ay natipon sa kanyang mga divine stage. Makalipas ang 20 araw, ang enerhiya sa paligid ng katawan ni Zhao Fang ay dahan-daang bumaba. Sa sandaling ito, kahit na ang mga ancient god ng parehong antas ay hindi makakaunawa sa tunay na antas ng paglilinang ni Zhao Fang. Ito ay patunay na ang divine stage ni Zhao Fang ay ganap na na-stabilize at ang kanilang enerhiya ay ganap na pinagsama. Si Zhao Fang ay mayroon na ngayong ganap na kontrol sa kapangyarihang ito. Ang mga epekto ay kamangha-manghang. Ang mga epekto ng Pure Spirit Sacred Water ay higit na nalampasan ang inaasahan ni Zhao Fang. Natuklasan din niya na ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang layer ng madilim na pulang dumi. Ito dapat ang mga dumi na itinapon ng Pure Spirit Sacred Water mula sa aking dugo habang nililinis ang Divine Body. Isang nag-iisip na tingin ang lumitaw sa mukha ni Zhao Fang. Karaniwan, pagkatapos maabot ang antas ng True God, ang Divine Body ay hindi magkakaroon ng ganito karaming mga dumi. Gayunpaman, napakaraming pinatalsik ni Zhao Fang. Ang problema ay malinaw sa kanyang kadugo. Parang hindi ako naging maingat habang pinapalakas ang aking bloodline. Biglang naintindihan ni Zhao Fang. Ang kanyang bloodline ay orihinal na napakababang antas, ngunit ngayon ay nasa pinakamataas na libo ng 10,000 ancient race. Ito ay isang napakalaking pagkakaiba. Sa prosesong ito, ang kanyang dugo ay may maraming dumi na hindi kayang dalisean, at sila ay pinatalsik na ngayon. Kapag naalis ang mga dumi na ito, dapat na mabilis na lumakas ang aking bloodline. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Naranasan niya ang mga epekto ng Pure Spirit Sacred Water. Sa kanyang kakayahan sa pagkopya, ganap niyang kayang gawin ito ng maramihan. Siyempre, hindi niya hahayaang lumabas ang bagay na ito. Matapos ang Pure Spirit Sacred Water, pumasok si Zhao Fang sa Ancient Dream Realm. Sa oras na ito, si Zhao Wang ay nasa kalagitnaan ng pagpasok sa Heavenly Divine Realm. Katatapos lang niyang i-condensing ang kanyang unang divine stage. Ngayon na ang kontrol ni Zhao Fang sa Ancient Dream Realm ay tumaas ng husto, walang mga phenomena na makikita sa labas ng mundo.
Pagkatapos makakuha ng kaunting dugo mula sa Blood Flame Killing Race, umalis si Zhao Fang. Sa dimensyon ng space-time robe, inactivate ni Zhao Fang ang kanyang bloodline ng Ancient Blood Devil Son at nagpatuloy sa pagpino sa kanyang bloodline. Sa mga impurities na naalis, ang mga epekto ng pagpino ay mas mabuti. Si Zhao Fang ay may kagalakan sa kanyang mukha. Pagkalipas ng 2 buwan, ang bloodline ng Ancient Blood Devil Son ni Zhao Fang ay nakapasok sa nangungunang 500 sa 10,000 ancient races. Ito ay isang kamangha-manghang bilis na ikinagulat ni Zhao Fang. Pagkaraan, nagsimulang maunawaan ni Zhao Fang ang iba't ibang intent pati na rin natutunan ang isa pang spatial na lihim na kasanayan, ang spatial shift. Ibinahagi ng spatial shift ang parehong likas na katangian ng instant movement, ngunit ang spatial shift ay naglagay ng higit na diin sa distansya, na nag-maximize sa distansya na maaaring maglakbay. Ang isang instant movement ay maaaring sumaklaw ng ilang daang libong li, ngunit ang isang spatial shift ay maaaring sumaklaw ng 1,000,000 li sa pinakamababa, ang katumbas ng isang teleportation array sa Ancient Desolate Realm of Gods. Napakataas ng mga kinakailangan ng spatial shift. Ang isa ay kailangang magkaroon ng hindi bababa sa level 6 space intent. Si Zhao Fang ay kasalukuyang mayroong level 5 space intent, ngunit na-boost iyon sa level 6 sa tulong ng space-time robe. Ito ay sapat na upang matugunan ang mga pamantayan ng spatial shift. Sa sandaling ito, naiintindihan lamang ni Zhao Fang ang mga mahahalagang bagay ng spatial shift, na kanyang ginaya at hinulaan sa kanyang isipan. Si Zhao Fang ay gumugol ng higit sa 500 araw sa space-time robe bago tuluyang umalis. Sa oras na ito, ang tanging tao na naruroon sa gitnang plaza ay ilang makapangyarihang spiritual race elders at ang mga batang disipulong nakikibahagi sa laban sa pagsusugal. 4th Elder, 5th Elder. Si Zhao Fang ay namangha. Ipinapadala ng spiritual race ang 2 makapangyarihang ekspertong ito upang pamunuan ang grupo. Mukhang minamaliit niya ang kahalagahan ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat sa spiritual race. Pagkatapos ay sinimulan ni Zhao Fang na obserbahan ang iba pang miyembro ng koponan ng laban sa pagsusugal. Ang mga taong unang napili ay malinaw na naging mas malakas. Bilisan mo. Pinandilatan ng Ancient God Eyes Origin si Zhao Fang, napakunot ang kanyang noo sa sama ng loob. Bilang pinakabatang Ancient God Genius ng spiritual race, siya ang alas para sa laban na ito sa pagsusugal. Bilang karagdagan, ang Ancient God Eyes Origin ay nakaramdam ng ilang inggit at puot kay Zhao Fang, na direktang nakamit ang rank 6. Ito ay hindi lamang dahil si Zhao Fang ay nagpakita ng kakilakilabot na potensyal sa pamamagitan ng gawaing ito, ngunit dahil din kay Zhao Yufei, na labis na hinahabol ng Ice Origin, ay itinapon ang sarili sa dibdib ni Zhao Fang. Hindi siya pinansin ni Zhao Fang at sumama sa karamihan. Ilang sandali pa ay dumating na ang lahat. Elder, pwede na tayong umalis. Lumakad ang Ancient God Eyes Origin sa harapan ng grupo, na parang siya ang kapitan ng squad. Manam. Ang spiritual race 4th Elder ay tumango. Swish. Ilang sandali pa, lumitaw sa kalangitan ang isang napakagandang asul at puting barkong pandigma. Agad na sumakay sa barko ang grupo at umalis. Swish. Ang asul at puting bapor na pandigma ay nag-activate ng isang defensive barrier bago nag-transform sa isang streak ng liwanag. Ang laban sa pagsusugal na ito ay lubhang mahalaga. Dapat gawin ninyong lahat ang lahat ng inyong makakaya. Paalala ng 4th Elder sa lahat. Ang Heaven Crystal Fire Spirit mismo ay napakahalaga, ngunit ang karangalan ng magkabilang lahi ay nasa linya din. Ang laban na ito ay makakaimpluwensya pa sa sitwasyon sa hinaharap sa pagitan ng 2 karera. Ang ugat na ito ay mas kapaki-pakinabang sa Blazing Gold Race. Kung nakuha nila ang kanilang mga kamay sa ugat, maaari nilang malampasan ang spiritual race sa loob ng 1,000 taon. Tumango ang mga kalahok. Sa 2 buwang ito, nakatanggap sila ng personal na pagsasanay mula sa mga elder ng spiritual race, at ang kanilang mga divine artifact ay na-upgrade at napabuti sa napakalaking gastos. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo ang lahat ng mga patakaran sa laban sa pagsusugal na ito. Para sa laban sa pagsusugal na ito, ang bawat karera ay magpapadala ng 10 tao na ipapadala sa pag-ikot. Kapag ang lahat ng 10 tao sa isang panig ay natalo, ang labanan ay matatapos,
at ang Heaven Crystal Fire Spirit na ugat ay mahahati batay sa bilang ng mga tagumpay. Pagkatapos ng bawat laban, maaari mong piliin na ipagpatuloy ang laban o magpahinga. Siyempre, ipinapayo ko sa inyong lahat na huwag ituloy ang pakikipaglaban, dahil kapag mahirap na ang inyong kalagayan, maaari kayong magdusa sa hamon ng Blazing Gold Race. Maaari kang tumanggi sa unang pagkakataon, ngunit sa pangalawang hamon, kailangan mong lumaban. Mataimtim na sinabi ng Fourth Elder. Elder, magpahinga ka na. Batay sa aking nalalaman, tanging ang Ancient God Gold Fury lamang ang nakakatugon sa mga kinakailangan para sa laban na ito sa panig ng Blazing Gold Race, at hindi siya kalaban para sa akin. Ang Ancient God Ice Origin ay nagbigay ng kumpiyansa ng ngiti. Ang laban sa pagsusugal na ito ang sandali para ipalaganap niya ang kanyang reputasyon sa Zilling Zone. Determinado ang Ancient God Ice Origin na manalo. King of Gods, Kabanata 1280. Unang tagumpay. Elder, magpahinga ka na. Batay sa aking nalalaman, tanging ang Ancient God Gold Fury lamang ang nakakatugon sa mga kinakailangan para sa laban na ito sa panig ng Blazing Gold Race, at hindi siya kalaban para sa akin. Ang Ancient God Ice Origin ay nagbigay ng kumpiyansa ng ngiti. Ilang beses na siyang nakipaglaban sa Ancient God Gold Fury. Ang lakas ng Ancient God Gold Fury ay mas mababa sa kanya. Bahagyang tumango ang Spiritual Race Elders. Batay sa kanilang nalaman, ang sitwasyon ay talagang tulad ng inilarawan ng Ancient God Ice Origin. Gayunpaman, ang Blazing Gold Race ang nagmungkahi nitong laban sa pagsusugal, pati na rin ang paghihigpit sa edad na 200 taon. Kaya, ang mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race ay medyo hindi mapakali. Kahit na ang spiritual race ay mukhang may kalamangan, ang spiritual race elder ay hindi magiging pabaya kahit kaunti. Pinili nila ang kanilang pinakamahusay at tinulungan pa sila sa pagpapabuti ng kanilang lakas. Ang maagang pamamahagi ng Pure Spirit Sacred Water ay bahagyang dahil sa laban na ito sa pagsusugal. Ang spiritual race elders pagkatapos ay nagpahayag ng higit pang impormasyon sa laban na ito sa pagsusugal. Ang dalawang lahi ay magpapadala ng kanilang 10 tao, na maglalabas ng mga hamon sa isa't isa. Kung ang spiritual race ay may 1 tao na natitira kapag natapos na ang mga laban, ito ay makakakuha ng 60% ng Heaven Crystal Fire Spirit Vein habang ang Blazing Gold Race ay makakakuha ng 40%. Kung ang spiritual race ay may 2 tao na natitira, ito ay makakakuha ng 70% habang ang Blazing Gold Race ay makakakuha ng 30%. Kung ang spiritual race ay may 5 tao na natitira, ang Blazing Gold Race ay walang makukuha. Hiniling ng Life Sacred Land ang panuntunang ito. Ang dahilan ay umaasa silang maaaring makakuha ng bahagi ng ugat ang magkabilang lahi upang hindi na lumala ang alitan ng dalawa. Sasabihin ko na ngayon ang pagkakasunod-sunod ng paglabas ninyong lahat. Maaari pa rin nating baguhin ang order kung makatagpo tayo ng ilang espesyal na sitwasyon. Matagal nang nagpasya ang Fourth Elder sa pagkakasunod-sunod kung saan lalabas ang lahat. Ang unang laban ay ang isa kung saan ang tagumpay ang pinakamadali, at ang manlalaban ay kailangang 1 taong may bloodline ng spiritual race, kaya't sinagot ng True God Long Yuan ang responsibilidad na ito. Ang pangalawang tao ay isang babae ng ibang lahi na hindi nakilala ni Zhao Fang. Ang ikatlo ay spiritual race Ice Origin. Si Zhao Fang ay pang-5. Sa madaling salita, pantay na ipinamahagi ng spiritual race elders ang pinakamalakas nilang miyembro sa kanilang lineup. Ito ay upang maiwasan ang magkakasunod na pagkatalo na maaaring makapinsala sa moral. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari mo silang tanungin ngayon, kabilang ang tungkol sa paglilinang. Patuloy ng Fourth Elder. Ang Fourth Elder ay ang pinakamataas na ancient god ng spiritual race. Karaniwan, kahit na makipagkita sa kanya ay bihira. Ngunit ngayon, lahat ay nagkaroon ng pagkakataon na humiling ng patnubay mula sa isang rurok na ancient god. Elder, hindi ko nagawang makapasok sa 8th antas ng Heaven Lightning Earth Mantra sa buong oras na ito. Isang kabataang may maitim na balat ang unang nagtanong. Ang landas ng paglilinang ay puno ng mga hindi alam. Sa bawat bagong taas, ang isa ay makakatagpo ng higit pang mga katanungan. Maging ang Ancient God Ice Origin ay naghihintay ng pagkakataon para sa Elder na ito na pawiin ang kanyang kalituhan.
Umupo si Zhao Feng sa gilid. Wala siyang pamamaraan sa paglilinang, kaya ang kanyang paglilinang ay napigilan. Bilang resulta, wala siyang mga katanungan o bottleneck na itatanong. Kahit na gawin niya, maaari lang siyang pumunta sa Ancient Dream Realm at magtanong sa Blood Flame Kilin Race Patriarch. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata, at maraming kasanayan sa pakikipaglaban at lihim na galaw ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang lahat ng mga ito ay mga diskarte na nahulaan niya mula sa paggamit ng kanyang kaliwang mata upang pagmasdan ang mga laban ng iba sa panahon ng paligsahan ng Pure Spirit Sacred Water. Ang sariling offensive technique ni Zhao Feng ay halos wala na sa panahon ngayon. Kasalukuyan niyang sinusubukang linangin ang isa o dalawa sa mga diskarteng ito o gamitin ang mga prinsipyong nagmula sa ilan sa mga mas mataas na antas na mga diskarte upang baguhin ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na pamilyar sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, dalawang malalaking bulkan ang lumitaw sa paningin ng lahat. Ang lahat ng nasa barkong pandigma ay tila nasa sabik. Ang dalawang bulkang ito ay nagbubuga ng nakapapasong ulap ng apoy, at sa pagitan ng dalawang bulkang ito ay isang yugto na ilang libong li ang lapad at haba. Sa paligid nito ay may 5 entablado na nanonood. Nang dumating ang spiritual race, lumingon ang mga tao sa isa sa mga nanonood na platform na ito, puno ng puot ang kanilang mga mata. Ito ang mga tao ng Blazing Gold Race. Ang nanonood na plataporma sa tabi ng Blazing Gold Race ay may mas kaunting tao, ngunit ang mga tao rito ay may pinakamataas na katayuan. Sila ay mula sa Life Sacred Land. Ang iba pang dalawang spectating platform ay para sa iba pang 5-star na paksayon ng Zilling Zone, Divine Tree Ocean at ang Heaven Shaking Alliance. Tulad ng para sa mga manunood mula sa mas maliliit na paksayon ng Zilling Zone, sila ay makakahanap lamang ng isang lugar upang mapanood sa paligid ng perimeter. Sa wakas nandito ka na. Sinimulan ko ring isipin na ang spiritual race ay ibabalik ang Heaven Crystal Fire Spirit na ugat sa Blazing Gold Race. Isang elder ng Blazing Gold Race, ang kanyang madilim na gininto ang katawan na may bahid ng ilang itim na apoy na tato, ay nagsalita sa isang matunog na boses. Talagang marunong magbiro si Elder Jin. Ang Heaven Crystal Fire Spirit na ugat na ito ay hindi kailanman kabilang sa Blazing Gold Race. Ang fourth elder ay mahinang tumawa. Halos hindi pa nila nakita ang mukha ng isa't isa bago ang dalawang kinatawan ng karera ay nagsimulang magtama ang ulo. Ang mga elder ay parehong nagsalita sa medyo banayad na tono, ngunit ang kahulugan ng kanilang mga salita ay malinaw bilang araw. Tahimik na ngumiti ang mga tao ng Divine Tree Ocean at ng Heaven Shaking Alliance. Ang tunggalian sa pagitan ng Spiritual Race at Blazing Gold Race ay hindi isa o 2 araw na pangyayari. Kung hindi para sa Life Sacred Land na pinipigilan ang kanilang labanan, maaaring nagsimula na ang dalawang panig ng digmaan. Mga Ginoo, manatiling kalmado. Hayaan ang lahat ay magpasya sa pamamagitan ng laban sa pagsusugal. Sa sandaling ito, ang namumunong kinatawan ng Life Sacred Land ay nagsalita upang paginhawahin ang init ng ulo sa magkabilang panig. Ang bawat naruroon ay nagpapanatili ng kaunting paggalang sa Life Sacred Land. Siya yon. Tumingin si Zhao Feng sa pinagmamasdan na plataporma ng Life Sacred Land at nakitang ang tagapagsalita ay walang iba kundi ang amo ni Xiaohuo, ang kulubot na elder. Ito rin ang elder na pinakamadalas niyang nakausap sa Life Sacred Land. Bukod sa elder, si Zhao Feng, ay nakita rin ang quasi-god Guanlong, Xiaohuo, at Liu Kai. Samantala, ang mga taong ito ay nakatingin din kay Zhao Feng. Sa ibang lugar, ang iba ay nagmamasid din sa mga miyembrong ipinadala ng spiritual race. Parehong ang spiritual race at ang Blazing Gold Race ay may eksperto sa Ancient God, ngunit ang Ancient God Ice Origin ay dapat na medyo mas malakas. Tingnan mo dyan. Ang kabataang iyon na may malapilak na buhok ay ang kay Zhao Feng na kamakailan lang ay naging usap-usapan sa Zilling Zone. Kakaiba talaga ang buhok at mata niya. Iniisip ko kung anong uri ng espesyal na bloodline ang sanhi nito. Ang mga mata ng lahat ay mahalagang lumipat sa pagitan ng Ancient God Ice Origin, Zhao Feng, at True God Long Yuan. Ang Ancient God Ice Origin ay ang nag-iisang Ancient God, kaya siya ang ace card para sa spiritual race. Ang True God Long Yuan ay isang pinakamataas na rank 6 na ang enerhiya ay umabot sa antas ng Ancient God.
Siya ay naging isang sikat at makabuluhang individual sa loob ng ilang panahon ngayon. Para kay Zhao Feng, puro reputasyon, nalampasan niya ang dalawa pa, ngunit hindi gaanong tao ang nakakita sa kanya na lumaban. Siya ay tunay na nasa rank 6, ngunit sino ang nakakaalam kung direkta niyang naabot ang rank 6 o kung ang spiritual race ay gaagawa ito. Isang medyo malakas at nagdududang boses ang bumangon mula sa Blazing Gold Race. Ito ay totoo. Pagkatapos ng lahat, ang direktang pagpasok sa rank 6 ay napakaganda. Kahit na ang mga henyo ng Sacred Lands ay hindi makakamit ang gayong gawain. Kaya, ang karamihan ng mga tao ay nagdududa pa rin tungkol sa bagay na ito. Zhao Feng. Ang mga mata ng Blazing Gold Race Elder ay tumigil din kay Zhao Feng ng ilang sandali. Ang Blazing Gold Race ay nagpadala ng isang ancient god noong nakalipas na panahon upang harangin at patayin si Zhao Feng, ngunit hindi nagtagal, nawala sa kanila ang kontak sa ancient god na ito. Ang mga taong sumunod sa ancient god na ito ay hindi rin alam kung ano ang nangyari dahil wala sa kanila ang aktwal na nakakita ng labanan sa pagitan ng isang armadong lalaki at ni Zhao Feng. Ang tatak ng kaluluwa na iniwan ng isang armadong lalaki sa Blazing Gold Race ay hindi nawala. Nangangahulugan ito na siya ay buhay pa. Ngunit ang katotohanan na hindi siya nakabalik sa Blazing Gold Race ay nag-iwan sa itaas na echelon ng Blazing Gold Race na lubhang naguguluhan. Whoosh! Whoosh! Ang mga tao ng spiritual race ay lumabas sa kanilang barkong pandigma at bumaba sa kanilang sariling spectating platform. Elder, magpahinga ka muna. Ang ating spiritual race ay tiyak na mananalo sa laban na ito sa pagsusugal, at pagkatapos ay ang Blazing Gold Race ay hindi magkakaroon ng mukha na ipagpatuloy ang pag-arte ng napakabagal. Bulong ng Ancient God Ice Origin sa 4th Elder. Bagamat mahina siyang nagsalita, naririnig ng lahat ng nasa Blazing Gold Race. Maliban sa mataas na echelon ng Blazing Gold Race at ilang eksperto, ang iba sa mga miyembro ay umungol sa galit. Ancient God Ice Origin, parang ugali mo pa ring magsalita ng malaki. Ang nakaputing damit at tuwid na likod na Ancient God Gold Furry ay malamig ng inisyan. Dahil dumating na ang spiritual race, magsimula na tayo. Si Elder Jin ng Blazing Gold Race ay walang pakialam sa mga salita ng Ancient God Ice Origin. Ang bawat isa ay agad na nagsimulang magdaldalan sa isa't isa. Malinaw na interesado sila sa laban na ito sa pagsusugal. Ang laban sa pagsusugal na ito ay hindi lamang isang pagkakataon upang masaksihan ang lakas ng kabataang henerasyon ng 25-star na paksayon. Matutukoy ng resulta kung sino ang mas malakas sa pagitan ng dalawang magkaaway na paksayon at maaaring magpasya pa sa hinaharap na bubuo ng Zilling Zone. Maaaring magsimula na ang laban sa sugal sa pagitan ng dalawang karera. Ang bilang ng mga taong natitira ay magdedesisyon kung paano nahahati ang ugat ng Heaven Crystal Fire Spirit. Umalangaw sa kalangitan ang boses ng kulubot na matanda. Sa sandaling ito, ang lugar sa paligid ng fighting stage ay tila sumabog. Swish! Ang True God Long Yuan ng spiritual race ang unang umakyat sa entablado. Batay sa utos ng spiritual race elder, kailangan ng True God Long Yuan na hamanin ang pinakamataas na rank 6 True God sa kalabang panig at talunin siya. Ito ay magtataas ng moral ng spiritual race. Matapos pagmasdan ang kalabang squad, itinuro ng True God Long Yuan ang isang kabataang nakadamit na ginto ng Blazing Gold Race. Whoosh! Ang kabataan ng Blazing Gold Race ay tila napangiti ng bahagya bago tumalon sa entablado. Nagsimulang mag-away ang dalawa nang walang sabi-sabi. Ding! Ding! Bang! Inilabas ng dalawa ang kanilang mga divine weapon mula sa simula ng labanan. Ang bloodline ng spiritual race ay mahusay sa depensa, at ang True God Long Yuan ay isang mahusay na umaatake. Ang kabataang nakadamit ng ginto ng Blazing Gold Race ay isang dalubhasa sa paglilinis ng katawan na bihasa sa opensa at depensa. Ngunit sa usapin ng depensa, ang bloodline ng Blazing Gold Race ay walang katulad na espesyal na epekto sa bloodline ng spiritual race. Dragon Form Slash. Ang True God Long Yuan ay naglaslas gamit ang kanyang saber, na nagpakawala ng isang malakas na talam na gawa sa nagyayelong kristal. Nagulat ang mukha ng kabataan ng Blazing Gold Race nang agad niyang i-activate ang kanyang secret defensive technique. Ang kanyang katawan ay nagningning ng gininto ang kinang at pagkatapos ay naging isang napakalaking bundok ng gintong apoy.
Kung mangyayari ang mga bagay tulad ng inaasahan, ang True God Long Yuan ay tiyak na mananalo sa unang labanan. Ang Spiritual Race Fourth Elder ay mahinang ngumiti pagkatapos mag-obserbo ng ilang sandali. Mukhang matatalo pa tayo sa unang laban. Isang kabataang may dark golden skin sa blazing gold race side na walang magawa at umiling. Hindi ba ito maayos? Pasayahin ang spiritual race para maharap natin sila ng mas malaking dagok sa susunod. Ang Ancient God Gold Furry ay nagbigay ng walang ingat ng ngiti. Siguraduhin mo lang na hindi ka masyadong mabisyo na hindi mo man lang ako bibigyan ng pagkakataong umakyat. Tinukso niya ang binata na may dark golden skin. Sa sandaling ito, sa entablado, itinulak ng True God Long Yuan ang kanyang bloodline sa limitasyon at pinakawalan ang hindi mabilang na mga blades ng yelo gamit ang kanyang saber. Ang buong entablado ay nababalot ng makapal na patong ng puting malakristal na liwanag. Boom! Bang! Ang kabataang nakasuot ng gininto ang damit ng blazing gold race ay pinalipad palabas. Ang unang round, tagumpay sa spiritual race. Ang kulubot na elder ng Life Sacred Land ay nagpahayag. Nagbulungan ang mga tao sa daldalan. Ang spiritual race ay nanalo sa unang laban, at ang Ancient God Eyes origin ng spiritual race ay mas malakas kaysa Ancient God Gold Furry ng Blazing Gold race. Batay sa sitwasyon, ang spiritual race ang dapat na magwagi sa laban sa pagsusugal na ito. Walang garantiya tungkol dyan. Sa 10 versus 10 battle na ito, napakahalaga ng diskarte. Kung ang Blazing Gold race ay magpapadala ng ilang tao upang maubos ang Ancient God Eyes origin, ang Ancient God Gold Furry ay may pagkakataon na talunin ang Ancient God Eyes origin at baligtarin ang sitwasyon. Ang mga manunood ay nagpahayag ng kanilang sariling mga opinyon. Ang unang round ay isang tagumpay para sa spiritual race. Sa pagsisimula ng ikalawang round, isang maapoy at kurbadang babae ng Blazing Gold race ang umakyat sa entablado. King of Gods, Kabanata 1281. Hawak ang kalamangan. Naglakas loob ka bang makipaglaban sa akin? Buong pagmamalaking tumayo sa entablado ang babae mula sa Blazing Gold race at itinuro ang isa sa mga miyembro mula sa spiritual race. True God Long Yuan. Ang taong pinili ng nagninangas na babaeng ito ay walang iba kundi ang True God Long Yuan, na nakaranas ng isang malaking labanan. Ang True God Long Yuan ay isang pinakamataas na eksperto sa rank 6. Ang kanyang lakas ay tiyak na malayo sa maapoy na babaeng ito. Gayunpaman, ang True God Long Yuan ay kasalukuyang natatakpan ng mga sugat at pagod. Sa ganitong estado, natural na hindi siya mapapantayan. Para sa kapakanan ng mas malaking sitwasyon, tinanggihan ng True God Long Yuan ang hamong ito at piniling magpahinga. Lahat ba ng mga lalaki ng spiritual race ay kulang sa lakas ng loob? Ang nagninangas na babae ng Blazing Gold race ay nginisyon ang 10 miyembro ng spiritual race, bahagyang nanginginig ang kanyang maayos na dibdib. Pagkatapos ay lumapit ka at kalabanan ako. Ang maapoy na babae ay pumili ng ibang tao. Sige. Sa sandaling itinuro ng nagninangas na babae si Zhang Yutong, tumalon siya sa entablado. Boom! Dalawang aura na nanginginig sa langit ang agad na nagsalubong. Ang kanyang divine power ay mas malakas kaysa sa akin. Ang ekspresyon ni Zhang Yutong ay naging mabagsik habang ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. Pinili ng nagninangas na babae na labanan ang True God Long Yuan, ngunit tinanggihan ng spiritual race ang labanang ito. Pagkatapos ng panlilibak sa spiritual race, pinili ng nagninangas na babae na labanan si Zhang Yutong. Medyo nakakahiya kung tumanggi siyang makipaglaban. Bukod dito, si Zhang Yutong ay sabik na ipakita pa rin ang kanyang mga kakayahan, kaya hindi niya maingat na napansin ang kanyang kalaban bago tumalon sa entablado. Ngayon, lumilitaw na ang maapoy na babaeng ito ay medyo mas malakas kaysa sa kanya. Thump! Biglang sumabog ang lugar na kinatatayuan ng nagninangas na babae. Pagkaraan ng ilang sandali, ang babaeng ito ng Blazing Gold race ay sumugod sa gilid ni Zhang Yutong. Kasabay nito, pinaandar niya ang kanyang bloodline habang ang kanyang kanang kamay, na may suot na itim na guwantes, ay sumabog sa galit ng isang bulkan kay Zhang Yutong. Buzz! Inactivate ni Zhang Yutong ang sarili niyang bloodline at ne-neutralize ang pag-atake ng nagninangas na babae na ito bago simulan ang sarili niya. Ding! Ding! Bang! Nagsagupaan ang dalawa,
At ang nagninangas na babae ay parang gintong tigre ng apoy, ang kanyang mga atake ay mabangis at nagbabanta. Nakita na ng mga manunood na malamang na matatalo ang spiritual race. Ang 10 mandirigma ng spiritual race ay lahat ngumisi. Ang maapoy na babaeng ito ay hindi kasing lakas ng True God Long Yuan, ngunit siya ay napakalakas pa rin. Sandali lang, at ako na ang bahala sa kanya. Ungol ni Bao Yuan, nag-aapoy ang kanyang mga mata sa pagnanais na lumaban. Gawin mo ang iyong makakaya upang masugatan siya at mapagod siya. Agad na nag-message kay Zhang Yutong ang Ancient God Eyes Origin. Bahagyang kumunot ang noo ni Zhang Yutong sa pag-aatubili. Crystal Spirit Weaponization. Umungol si Zhang Yutong, ang kanyang katawan ay namumula sa puting malakristal na ambon na hindi nagtagal ay naging iba't ibang uri ng armas. Ang mga sandata ng kristal sa paligid niya ay sumama sa kanyang mga pag-atake, na medyo nabaligtad ang sitwasyon. Gayunpaman, ang nagninangas na babae ay may sariling mga baraha upang laruin. Matapos makipaglaban ng mahabang panahon, sa wakas ay natalo si Zhang Yutong. Ngunit ang babae ay medyo bumuti. Puno ng malalang sugat ang buong katawan niya. Ang ikalawang round, tagumpay ng Blazing Gold Race. Ang kulubot na elder ng Life Sacred Land ay nagpahayag. Ang unang taong ipinadala ng spiritual race ay napakalakas at nanalo sa unang tagumpay, ngunit ang Blazing Gold Race ay hindi mahina, na nagpadala ng isang makapangyarihang tao upang manalo ng tagumpay para sa kanilang sariling panig. Walang panig ang lumalabas na mahina. Ito ay sulit na panoorin. Talagang dalawang 5-star factions ito. Ang parehong lahi ay dinadagsa ng mga eksperto. Agad namang natuwa ang mga manunood. Matapos manalo sa isang laban, pinili ng nagninangas na babae ng Blazing Gold Race na magpahinga. Sumunod ay ang pangalawang tao mula sa spiritual race. Medyo maselang babae. Tulad ng iniutos ng upper echelon ng spiritual race, pumili siya ng miyembro ng Blazing Gold Race na mukhang mahina. Saglit na nag-away ang dalawa, at kalaunan ay nanalo ang maselang babae mula sa spiritual race. Ang spiritual race ay natalo na ngayon ng isang laban habang ang Blazing Gold Race ay natalo ng 2. True God Tian Chen, umalis ka na. Tumahol si Elder Jin ng Blazing Gold Race. Naiintindihan. Isang medyo chubby na kabataan ng Blazing Gold Race ang tumalon sa entablado. Zhou Fang, maglakas loob ka bang makipaglaban? Ang mabilog na mukha ng chubby na binata ay pinalamutian ng isang nakakalokong ngiti. Siya ang number 1 pick rank 6 nanograms Blazing Gold Race, at ang Blazing Gold Race ay nagbigay sa kanya ng isang espesyal na misyon para sa laban na ito sa pagsusugal, ang talunin si Zhou Fang. Ang layunin ng Blazing Gold Race ay tiyaking walang pagkakataon si Zhou Fang na ipakita ang kanyang mga kasanayan sa laban na ito sa pagsusugal. Sa ganitong paraan, hindi lang nila masisira ang reputasyon ng spiritual race ngunit maaapektuhan din ang ugali ni Zhou Fang kaya bumaba ang kanyang potensyal. Pupunta kaya ang Zhou Fang? Ngunit ang kanyang kalaban ay ang True God Tian Chen. Malamang tatanggihan ni Zhou Fang ang labanan. Pagkatapos ng medyo nakakainip na laban mula noon, ang Blazing Gold Race ay nagpapadala na ngayon ng True God Tian Chen, at hinamon niya si Zhou Fang ng spiritual race. Agad na tumutok ang mga manunood sa entablado. Hihihi. Ang True God Long Yuan ay mahinang tumawa sa sarili. Medyo pamilyar siya sa True God Tian Chen. Ito ang pinakamagandang pick na rank 6 True God ng Blazing Gold Race. Gayunpaman, ang True God Long Yuan mismo ay isang outstanding pick rank 6 True God ng spiritual race, ngunit hindi man lang siya makatagal ng 10 galaw laban kay Zhou Fang. Kaya, naniniwala siya na ang True God Tian Chen ay gumawa ng pagkakamali. Makikipaglaro ako sa iyo. Nakangiti si Zhou Fang habang umaakyat sa stage. Si Zhou Fang ay naiinip na. Nako, panglima siya sa pila at hindi na unang umakyat. Ang pagkatalo sa isang tao ay kikita siya ng 20,000 puntos ng kontribusyon. Nang makita niya itong mataba, 20,000 kontribusyon na puntos lamang ang nakikita ni Zhou Fang na inihahatid sa kanyang pintuan. Boom! Ang True God Tian Chen ay agad na nag-activate ng kanyang Blazing Gold Race bloodline. Ang mga gintong inscription ay nagsimulang gumapang sa kanyang katawan habang ang nagninangas na gintong apoy ay umaalingaw-ngaw sa buhay.
Ang Blazing Gold Race ay nireranggo sa ika-21 sa mga ancient bloodline, at ang dugong ito ay nagdulot ng napakalaking presyon kay Zhao Fang. Blazing Cloud Palm. Matapos ay activate ang kanyang bloodline, ang True God Tian Chen ay bumangon sa hangin at hinampas ang dalawang palad. Dalawang gininto ang palad ng apoy na natatakpan ng mga larawan ng mga ulap na bumaril pasulong na may momentum na tumataob sa bundok. Water Lightning Sacred Palm. Inactivate ni Zhao Fang ang kanyang Sacred Lightning Body, binago ang kanyang 5 Elements Divine Power sa Water Tribulation Lightning Energy, at pinaputok ang kanyang sariling palad. Mukhang hindi masama ang swerte mo. Alam mo talaga ang Water Intent, na makakalaban ng apoy. Sinuri ng True God Tian Chen si Zhao Fang na may mapaglarong ngiti. Si Zhao Fang ay medyo hindi kapanipaniwala para sa isang taong kakapasok lang sa rank 6. Ngunit ang True God Tian Chen ay isa sa pinakamahusay na pinakamataas na rank 6 True Gods, at naramdaman din niya na ang bloodline ni Zhao Fang ay napakababa. Kaya, tiyak ang pagkatalo ni Zhao Fang. Golden Light Sacred Body. Ang True God Tian Chen ay nag-activate ng sarili niyang espesyal na konstitusyon. Agad na sumabog ang kanyang katawan sa nakakasilaw na gintong liwanag. Ito, kasama ang kanyang matambok na figure, ay ginawa siyang parang isang gintong Buddha. Ang pisikal na enerhiya na maaaring sugpuin ang lahat ng bagay ay nilamon si Zhao Fang. Isang pisikal na katawan ng halos antas ng Ancient God. Lumubog ang mga mata ni Zhao Fang. Ang kanyang Sacred Lightning Body ay walang bentahe kapag nakikipaglaban sa sariling pisikal na katawan ng True God Tian Chen. Boom! Matapos ay activate ang Golden Light Sacred Body, ang True God Tian Chen ay bumaril patungo kay Zhao Fang na parang gintong bundok. Ang mga eksperto sa pagpapadalisay ng katawan ay likas na sanay sa malapitang labanan. Ang True God Tian Chen, ang kanyang katawan na puno ng nagbabagang apoy, ay malapit ng makabangga kay Zhao Fang. Swish! Ang mga spatial blurs ay nagsimulang magpatong sa katawan ni Zhao Fang. Ilang sandali pa, nawala siya sa paningin ni True God Tian Chen. Whoosh! Ang True God Tian Chen ay lumipad sa mismong posisyon na inookupahan ni Zhao Fang ilang sandali lang ang nakalipas. Sa likod ko, nabalisa ang isip ni True God Tian Chen. Sa oras na lumingon siya, nagpaputok na ng palad si Zhao Fang. Boom! Bang! Ginawa ng True God Tian Chen ang lahat ng kanyang depensa upang harangan ang pag-atake ni Zhao Fang. Nag-aapoy ang apoy at tubig sa kanyang katawan, dahilan para tumaas ang singaw sa hangin. Space Intent. Ang mga mata ng True God Tian Chen ay kumislap. Bagamat maaari rin niyang gamitin ang Space Intent, hindi niya magawa ang ginawa ni Zhao Fang. Saan ka nakatingin? Ang boses ni Zhao Fang ay umalingaw sa tainga ng True God Tian Chen. Boom! Isa pang malakas na pag-agos ng Water Tribulation Lightning Divine Power ay lumabas mula sa likod ng True God na si Tian Chen. Kalokohan. Medyo nagalit si Tian Chen. Bilang isang dalubhasa sa pagpapadalisay ng katawan, mayroon siyang makapangyarihang katawan, at ang kanyang mga pag-atake ay napakatindi at mabangis. Ngunit maaaring gamitin ni Zhao Fang ang Space Intent at maiwasan lamang ang direktang komprontasyon. Hindi ko akalain na si Zhao Fang ay may malalim na kaalaman sa Space Intent. Mukhang nasa hangin pa rin ang kinalabasan ng labanang ito. Namangha lahat ang mga nanonood. Ang isang taong may malakas na Space Intent ay talagang may nangingibabaw na kalamangan sa bilis. Dahil dito, nagkaroon na si Zhao Fang ng kakayahang makipaglaban sa True God Tian Chen. Ikaw ang may gusto nito. Ang ekspresyon ng True God Tian Chen ay naging mahigpit at marangal. Swish! Isang pulang-pula na saber ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang talon ay 1 metro ang haba at may matangkad na imahe ng isang gintong dragon na nakasulat dito. Ibinuhos ni Tian Chen ang kanyang divine power sa saber. Sa isang iglap, isang madugong apoy ang lumabas mula sa sable at sumanib sa gininto ang apoy sa katawan ni True God Tian Chen, na bumubuo ng napakalaking flame dragon na pumulupot sa paligid ng True God Tian Chen. Ang enerhiyang ito, isang mataas na kalidad divine weapon. Naningkit ang mga mata ni Zhao Fang. Lumilitaw na ang Blazing Gold Race ay may mataas na pag-asa sa True God Tian Chen. Talagang binigyan nila siya ng mataas na kalidad na divine weapon.
Habang pinipigilan ang kanyang cultivation, napakahirap para kay Zhao Feng na talunin ang pinakamataas na rank 6 True God. At ngayon, ang True God Tian Chen ay nagpahayag din ng mataas na kalidad na divine weapon. O langit, ito ay isang mataas na kalidad na divine weapon. Tapos na si Zhao Feng. Nagkagulo ang mga tao. Nagsisimula na ring mag-alala ang mga manlalaban ng spiritual race. Alam nilang lahat na si Zhao Feng ay hindi nagmula sa anumang mahusay na background, at sa panahong nakilala nila siya, hindi pa nila siya nakitang kumuha ng anumang uri ng divine artifact. Ngayon na ang True God Tian Chen ay naglabas ng isang dekalidad na divine weapon, ang kanyang lakas ay katumbas ng isang rank 7 True God. Kung ganoon, tapusin na natin ito. Unti-unting humina ang aura ni Zhao Feng. Nagpapayag. Naniniwala ang True God Tian Chen na sumusuko na si Zhao Feng, at hindi niya maiwasang mapasenggal sa panunuya. Ngunit ilang sandali pa, isang malakas na eye intent ang bumaril mula sa silver eye ni Zhao Feng. Ang buhok ni Zhao Feng ay sumayaw ng maayos sa hangin, bawat pilak na hibla ay dumadaloy na may maraming kulay. Tribulation Lightning Eye Flame. Nakatutok ang mata ni Zhao Feng, ang imahe ng puting kidlat na apoy na nabuo dito. Crack! Isang mapangarapan na ambon ang bumaril, at isang pagsabog ang umalangaw-ngaw sa kaluluwa ni True God Tian Chen. Ito ay, bago pa magkaroon ng oras si Tian Chen na mag-react, nawalan siya ng malay dahil sa matinding sakit. Maging ang kanyang divine weapon ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Boom! Bang! Inilabas ni Zhao Feng ang isang palad, pinaalis ang True God Tian Chen sa entablado. Natalo ang True God Tian Chen. Natahimik ang buong paligid. Ang True God Tian Chen, na humawak ng lubos na kapangyarihan sa pagkuha ng kanyang mataas na kalidad na divine weapon, ay talagang natalo kaagad. Paano ito nangyari? Napakalakas ng eye bloodline niya. Agad nitong tinalo ang True God Tian Chen. Ang mata na iyon ay hindi mas mahina kaysa sa isang inapo ng isa sa 8 Great God Eyes. Ang nakakabinging dagandong ay agad na nagmula sa paligid ng labanan. Namangha ang lahat sa nakamamanghang pagbaliktad na ito. Sa sandaling ito, ang spiritual race ay natalo lamang ng isang laban habang ang blazing gold race ay natalo ng 3. Higit pa rito, ang ancient god eye origin ng spiritual race ay mas malakas kaysa sa ancient god gold fury ng blazing gold race, at ang kanilang laban ay darating pa. Sa laban sa pagsusugal na ito, ang spiritual race ay masasabing may ganap na kalamangan.